Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ang mga tula sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. At ikatlo, mga manunulat ng tula sa panahon ng mga Hapones sa Pilipinas. Dumako na tayo sa ating talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, katutubong wika, ang wikang ginagamit ng isang pangkat ng tao sa isang partikular na lugar. Ito ang wikang unang natutuhan at ginagamit sa araw-araw ng mga mamamayan sa kanilang rehiyon. Ikalawa, nagtatag, tumayo o gumawa ng isang samahan, organisasyon o institusyon, nagpasimula o nag-umpisa ng isang bagay. Ikatlo, palaganapin, ipakalat o ipalawak upang mas maraming tao ang makaalam o makagamit nito. Ikaapat, sanaysay, isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mga kuro-kuro, opinyon o pananaw ng may akda hinggil sa isang paksa. Ikalima, talumpati, isang pahayag na binibigkas sa harap ng madla upang magpahayag ng damdamin, ideya o impormasyon. Ikaanim, tigang, tuyo o walang tubig. Karaniwang ginagamit sa paglalarawan ng lupa na hindi kayang tamnan. Ikapito, lumaganap, kumalat o naging laganap, nangangahulugang umabot o naging kilala sa mas maraming tao o lugar. Bilang karagdagang kaalaman at introduksyon sa ating aralin, ano nga ba ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa? Sa panahong ito, ipinasara ng mga Hapon ang mga pahayagang Ingles at pinagbawalan ang paggamit ng wikang ito sa mga paaralan at publikasyon. Wikang Tagalog at iba pang katutubong wika ang ginamit sa panitikan, kaya't sa panahong ito, tinawag na gintong panahon ng panitikang Tagalog ang kanilang panahon sa ating bansa. Ang mga Hapon ay nagtatag ng mga samahan upang pasiglahin ang kulturang Pilipino at palaganapin ang diwa ng Asyano. Ang paksang madalas sa mga akda ay pagmamahal sa bayan, kapayapaan, kalikasan, kabayanihan, damdamin at buhay sa ilalim ng pananakop. Dumako na tayo sa tala ng mga tula at makata sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Isa ang tula sa mga lumaganap na akda sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Ang tula na Haiku at Tanaga ay naging tanyag na anyo ng panulaan sa panahong ito. Ang haiku ay isang maikling tula na may 17 pantig at may sukat na 575 ang bawat taludtod. Layunin nitong ipahayag ang malinaw na larawan o damdamin sa pamamagitan ng kakaunting salita. Katangian ng haiku ang mga sumusunod. Una, maikli ngunit malalim ang kahulugan. Ikalawa, karaniwang tumatalakay sa kalikasan, panahon, damdamin o karanasan ng tao. Ikatlo, walang tugma, ngunit may malalim na pagninilay. Ikaapat, nagpapakita ng katahimikan at pagninilay sa buhay. Layunin noong panahon ng Hapon na gamitin ang haiku bilang paraan upang ipahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Hapon. Dahil maikli ito, madaling ipalaganap ng hindi napapansin ng mga otoridad. Ang Tanaga naman ay isang katutubong anyo ng tula sa Pilipinas. Binubuo ito ng 4 na taludtod. Bawat taludtod ay may 7 pantig at may tugma sa dulo ng bawat linya. Ang katangian naman ng Tanaga ay ang mga sumusunod. Una, maikli ngunit may malalim na aral. Ikalawa, karaniwang naglalaman ng karunungan, payo o kaisipang moral. Ikatlo, may sukat, 7 pantig bawat taludtod at tugma. Karaniwang 4 na a o di kaya a, ba, a, ba. At ang panghuling katangian, masasabing katumbas ng haiku ang Tanaga sa Pilipinas.
Layunin noong panahon ng Hapon na itaguyod ang paggamit ng katutubong anyo ng panitikan, kaya muling binigyang buhay ang tanaga bilang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan. Narito pa ang iba pang uri ng tula noong panahon ng Hapon. Una, karaniwang tula o maikling tula. Sumibol ang mga maikling tulang Tagalog na may damdaming makabayan, pag-ibig at pag-asa. Dahil bawal ang pagsulat laban sa mga Hapon, metaporikal o simboliko ang mga tula. Halimbawa, paggamit ng kalikasan upang ipahiwatig ang kalayaan. Ikalawa, awit at kurido. Bihirang maisulat noong panahong ito dahil sa sensura. Ngunit patuloy na inaawit o binibigkas sa mga tahanan bilang paraan ng pag-alala sa nakaraan. Ikatlo, malayang taludturan. Nagsimulang pahalagahan ng mga makata ang tulang walang sukat at tugma na mas nakatuon sa damdamin at karanasan kaysa sa porma. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga tula sa panahon ng Hapon? Una, naging sandigan ng pag-asa ng mga Pilipino sa gitna ng digmaan. Ikalawa, ipinakita ang malikhaing diwa ng mga Pilipino kahit sa panahon ng pagsubok. Ikatlo, pinanatili ang diwang makabayan at pagmamahal sa sariling wika. Napanood, maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyo kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.